Kamusta mga ma'am, mga sir? Shield here. And today ay magpapapalit tayo ng battery ng Suzuki Expresso natin. Kasi kung mapapansin nyo, blinking yung EASS natin. And isa yan sa sign na palitin na yung battery natin. Kung napapanood nyo yung mga PMS video ko, yung PMS ko nung September 2025, lumabas sa battery test na for replacement na yung battery natin. And wait, lusutan lang natin to. After 6 months, dun lang siya nag-blink. Di ako kagad nagpalit. Actually, iniisip ko na hindi pa magpalit, kaso sunod-sunod yung lakad. Actually, bukas binyag ng anak ko. Next day, vaccine naman niya sa pedya. Tapos next day noon, maghahatid naman ako sa Cubao. So sunod-sunod yung lakad. Mahirap kung matsyempohan tayo na tumirek pag bumigay talaga yung battery natin. Actually, nakakatawa kasi kahapon may ginawa din akong video. And isa sa nabanggit ko na yung battery natin mukhang palitin na. Pero hindi pa siya blinking yan nung papunta akong office kahapon. Sabi ko na palitin na yung battery natin kasi hindi na siya one click start. Parang pagka start ko, parang mga 2 seconds bago siya mag start. May ano rin pala dun, may Motolight. Pero itong nakapin sa akin, Motolight din yan. Pero para mas maayos kasi itong store na to kumpara yung iba kasing store ng battery, parang ano lang yun, parang bahay lang. Ito parang maayos yung store, kaya sadyain na natin. Actually, papunta rin kasi ako Tanay after nun, kaya okay lang. Ayun, tapos pauwi, nung pagka-out ko sa office, dun siya nag-start mag-blink. And kung tatanungin nyo ako kung nag-refill ba ako ng battery, ay ng tubig sa battery, never ako nag-refill. Kasi for me, parang yung ganitong edad, ang current todo natin 39,921. Nag-blink yan siguro 39,900, mga ganyan. So para sa akin sulit na rin. Yung iba parang mas bata bago lumabas yung ganyang problem eh. Tapos yung kung sa edad naman tayo ng sasakyan magbe-base, ngayong month ano na siya, 2 years and 6 months. So pwede na. And ang target natin ipalit na battery is Motolight na gold, size NS40. Nagtingin ako ng EFB na battery kasi yung Motolight na gold hindi siya ganong okay pagdating sa mga sasakyan na may EASS. Ang recommended talaga kapag may EASS ang sasakyan is EFB na battery. Kalimutan ko yung meaning, parang enhanced flooded battery, parang ganun yata meaning niya. Yung Motolight na gold is FB lang, hindi siya enhanced. Ang problema, bihira yata ang EFB na NS40. Kaya no choice tayo kundi yun na lang, Motolight Gold. Actually, kanina ko lang nalaman, pwede pala kayo umorder ng battery sa Shopee. Tapos kung yung ma-orderan nyo na store is malapit sa inyo, pwede nyo i-filter yung merong instant delivery. Nakita ko lang na same day delivery pag sa battery sa Shopee, kung merong malapit sa inyo. Pero sa amin kasi walang malapit. Eh mas mura ng 1K yata. Kung hindi lang sana sunod-sunod yung lakad natin, baka hayaan ko muna yan eh. Hindi naman ako gumagamit ng EASS. Kaso sunod-sunod eh. Gilid tayo. Ba't parang sa Google Maps nasa kanan siya? Expectation ko sa kaliwa eh. Ay, ayun. Kala ko dun siya sa loob ng Shell. Diba? Kala natin magpapagas. Nakikita ko may gumagamit din ito, Yokohama.
Yokohama pala. Pero hindi pa ako nakatry niyan. Though, pangalawang beses ko pa lang naman kasi magpapalit ng battery. First time dito, tapos nakapagpalit ako once sa Starex. Anyway, punta tayo. Kala ko naiwan ko pa yung wallet ko. Magkano po sa ano, Motolite na gold? Na NS40? Pang ano po, espresso? NS40. Gold is Oo. NS40 to 6.1. 61. Less trade-in po. Magkano ba? 200 less trade-in. Ilan po yung CCA nito? CCA niya, Oo. nasa 400. 400. 350 to 400. Sa Yokohama, ano po yung parang katapat nito? Ang Yokohama. Ito, premium. Ito? 330. Ay, same specs. Pero hindi na po Amarok. Magkano po dito pag Yokohama? Mas mura. Ang pinagkaiba lang naman nila warranty. Okay. Ang Motolite Gold kasi 21 months. Yokohama 16 months. Tapos ang Amarok 80. Siya pinakamababa. Ano lang po? Yokohama. Oo. Kakabit na lang. Opo. So, installed na yung bagong battery. Start natin. All goods. Nawala na rin yung blinking. Ayan. Pwede na natin siyang patayin at buhayin. Tapos, kung mapapansin nyo, wait, buhay muna tayong aircon. Napakainit nung nag-install. Kung mapapansin nyo, nag-reset yung infotainment natin. Ay, nag-okay na rin siya. Nung unang start, nung tines yung battery, nag-reset tong date tsaka time, naging January 1 yan. Pero yung kilometer per liter natin, totally nag-reset hanggang ngayon, hindi siya bumabalik. Though okay lang naman, pero ang mahalaga, hindi na natin kailangan magpa-reset. Kasi in-expect ko, hindi mawawala to, yung EASS na blinking. Kala ko, kailangan pa natin magpa-delete ng error code something. Pero nag-okay naman siya. Actually, try natin, no? Though, punta muna tayo sa Tanay, tapos sa daan tayo mag-usap. Natatapos ko lang mag-grocery and pauwi na tayo. Nahinto yung video natin kasi sa sobrang init, nag-overheat yung camera, so kailangan ko siya ipa-cool down. Anyway, nauwi tayo sa battery na Yokohama na hindi ko maintindihan kasi nakalagay dito, Malaysia siya, yung license niya. Pero yung characters niya dito sa loob ng O, Japanese characters yan eh. Yokohama, yan yung basa dyan. So di ko sure kung bakit ganun. Medyo nakakabasa kasi tayo ng konting Japanese characters. Anyway, kaya tayo nauwi dito kasi ang laki ng price difference niya sa Motolite na gold. Parang almost 2K. Considered na yung discount na makukuha natin gawa nung trade-in nung luma natin battery. Eh kung i-compare naman yung specs nitong battery na to dun sa stock, almost the same lang. Yung mahalaga kasi dito yung CCA. Yung CCA which is same na same, 330. Meron kasing NS40 na battery. NS40 yung size niya. Merong NS40 na battery na mas mababa yung CCA, which is, syempre ayaw natin mag-downgrade ng battery, kaya hanggat maaari same or above, which is okay na to, 330. Si Motolite na gold daw, hindi siya naka-declare.
Pero ang sabi dun sa nung seller, 350 to 400 daw. So mas mataas ng konti. Pero since same naman to sa stock, okay na rin. Tapos ang difference lang nito dun sa stock is yung AH. Yung AH mas mababa to ng 2 lang. Kasi yung AH ng stock 38, ito 36. Tapos RC mas mataas naman ng 2. Ito 54, yung stock is 52. Ang difference pa ni Motolite na Gold is yung warranty niya, nakalimutan ko kung ilan, pero walang 2 years, 21 months yata kung tama yung tanda ko. Then ito is 16 months lang, so mas mababa ng konti. Tingnan natin kung gaano siya tatagal. So hindi ko pa pala nabanggit yung price. So yung Yokohama is 3.9 lang. Then yung trade-in na discount gawa nung sa stock na battery is 200, medyo maliit lang. So nakuha ko siya ng 3.7. Tapos yung Motolite na Gold, ang price niya is 6.1. Ang trade-in discount din is 200, pero kaya daw nagdagan na 300 pa na discount. So 500 yun less, magiging 5.6. Kung titingnan yung price difference ng Motolite na Gold tsaka ito, 1.9. Considered na dun yung discount. So medyo malaki yung price difference nila, kaya nagsettle lang tayo dito given na yung specs technically same lang naman. Nung nagbabasa ako sa Facebook group, merong nagtanong pala kung bakit daw yung EASS ang blinking, hindi yung battery yung lumalabas na icon, kung palitin na pala ng battery. To be honest, hindi ko rin sure. Kasi nakalagay sa manual, kapag blinking yung EASS, kailangan ipa-check sa manual kasi possible may problem yung EASS. Ngayon, common scenario na sa group na kapag blinking, nagpapalit ng battery, then nag-o-okay na. Tulad sa atin, hindi na siya blinking. Ngayon, ang tingin ko lang naman, assumption ko lang, wala tayong nakitang any post online na same ang assumption, no? Pero tingin ko merong parang feel proof yung EASS na kapag na-reach niya yung ganitong battery health, mag-i-stop na siya. Mag-i-stop na yung functionality niya, kaya siya nagbi-blink. Siguro para maiwasan yung mamamatay yung sasakyan kasi mag-activate yung EASS, tapos sobrang baksak na ng battery health na hindi na niya kaya bumuhay mag-isa. So iniisip ko baka safety feature na lang din para hindi masagad yung EASS na hindi na pala kaya ng battery na buhayin ulit yung sasakyan. So tingin ko okay na rin na ganun siya. Then yung sa battery, tingin ko naman mag-iilaw lang siya kapag na-reach niya yung sobrang critical na nung battery health. Tsaka yung battery na icon, din lang naman lagi sa battery, pwede rin sa charging ng battery. Pwedeng sign yon na may problem ka rin sa alternator, ganyan. Yun lang naman yung tingin ko. Ewan ko kung ganun talaga siya nag-work. Pero assumption ko lang based sa nangyari. Na-realize ko, hindi ko pala napakita na gumagana na ulit yung EASS natin. So papakita ko lang ngayon. Akyat lang tayo dito. So kita nyo naman, hindi siya naka-off. Ahon lang tayo. Currently third gear sa mga nagtatanong pagpaahon. Ayan, naka-drive mode tayo. Bumaba na siya ng second gear. Kaya naman yan. Hinto tayo sa patag, sa unahan. Ayan, gilid tayo paglagpas ng hardware. Hanap lang tayong pwesto. Ito, gilid tayo. Ayan, namatay. Ayan na yung ilaw nung sa EASS. Lagay natin sa neutral. So hindi siya nag-start. Tapos kahit pag bitaw natin ng preno, yan, nag-start na ulit. First gear.
Tapos, tumatakbo na ulit tayo. Try natin isang beses na hindi natin bibitawan kaagad yung preno. Gawin natin is shift tayo sa first gear. Yun yung magiging identifier niya na mag-start ulit. Hinto ulit tayo sa unahan. Wait lang. Ayan, sakto. Walang sabong pala ngayon. Hinto tayo dito. Gumana ulit. EASS. Patay na yung makina. Lagay tayo sa neutral. Nakatapak pa rin tayo sa preno. Pag first gear, mag-i-start siya. So yun, working yung EASS natin kahit yung Yokohama na premium ang gamit natin na battery. Yun lang, drive safe and peace. Off pala natin. Tapos hinto ulit tayo. So dapat hindi na siya mamamatay. Ayan, continuous pa rin siya. So, all goods.